Comelec. Kasama din po natin dito si Dr. Arwin Serrano, Chairman po ng PPCRV AMVAT. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din, Jiggy. Apo. Sa pagkakataong ito, ano po yung magiging role ninyo at paano nyo po sisiguraduhin na yun nga, magiging maayos din yung pagpili ng mga Pilipino sa nais nila iboto? Well, unang-una, gusto natin pabatid na unang-una kaming grupo na na-accredit ng Comelec. Apo. Kaya isa rin sa mga mandato namin ay tulungan ng Comelec sa lahat ng mga electoral activities. Apo. Kasama itong pagpapile ng mga COCs ng ating mga kandidato. Apo. At yun nga po, yung mga activities na gagawin nyo sa mga susunod, ano po yung nakikita nyo? Well, katuwang din kami ng Comelec sa voters education. Meron kami mga pinamimigay kanina ng mga polyetos at ito ay pinatutungkulan namin doon sa kanilang pagiging totoong servant leader o sa kanilang pagsiservisyo sa iba't ibang larangan ng kanilang kandidatura. Pangalawa, nandito rin kami para sa gayon na ipapakita rin natin sa ating taong bayan, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga pupunta dito sa Comelec, lalo-lalo na yung mga kandidato, na ang ating darating na eleksyon ay isang magiging matiwasay, maayos at talagang kapanapanabik. Apo. Pagdating sa voters education, syempre yun nga, yung tinatag ng mga millennials, yung mga iba na social media, kumpara doon sa mga nakarang taon, ano pong mga pagbabago rin po ang ginawa niyo? Well, meron kaming social media na patuloy pa rin namin yun ina-update. So para sa mga voters education. Pangalawa, meron kaming tinatawag na yung one good vote na kung saan para masupil o para mapigilan yung paglaganap at paglawak ng problema tungkol sa vote buying. So meron din kaming nilunsad din na ilang mga pamayanan o mga barangay natin na para magsisilbing modelo ng isang pagiging matalinong botante. So meron kami mga ganyang mga activities sa mga darating na hinaharap. Apo, halimbawa po yung sa mga sitwasyon na may vote buying na mangyayari, paano nyo po kukumbinsihin yung mga botante? Well, aside from dun sa mga katuwang namin mga parokya, sa sinasabi ng ating mga kaparian, yung aming mga volunteers din namin doon ay siya rin yung mangunguna sa pagkukumbinsi sa mga kapitbahay nila o sa mga kasamahan nila, mga barkada nila na huwag nating ibenta ang ating boto dahil ang ating darating na botohan o eleksyon ay isang sagrado at isang dapat na binibigyan ng pansin. Kaya mapansin mo, tamang-tama yung ginawang tema ng ating Comelec, yung Pilipinas. Pilipinas pero pinaghiwalay. Pinaghiwalay. Kasi ang ano nga namin diyan, ang katumbas nga namin ng pagpapaliwanag diyan is that hindi ba pag tayo mamimili ng isda o kaya ng karne sa palengke, hindi ba masugid nating inaalam kung ano yung bibilihin natin. Lalo na yung mga kababaihan, pag bumili sila ng mga damit o ng mga sapatos, hindi ba kumisan naiinis na yung sales lady sa kakapili ng ating mga kababaihan. So ganun din dapat tayo pagka tayo pupili ng ating mga dapat na ihalal sa darating na eleksyon. Dapat piliin natin mabuti, suriin natin mabuti, alamin natin ang kanilang mga plataforma. Sino ba itong lumalahad sa atin at gustong maging senador o maging vice-presidente o maging presidente. Yan. So yan ang isa sa mga tiyataguyod din namin. At natutuwa kami ang Comelec, kinuha itong ganitong klaseng konsepto na matagal na rin namin tiyataguyod sa PPCRV. Apo. At bilang panghuli po, sa unang araw ng filing, medyo matagal-tagal pa eleksyon, paano po mas magiging kumbaga participative o makakapag-participate po yung mga kababayan natin para sa mas maayos na election 2060? Okay, so mula ngayon, although this is the start of unofficial election period. Kasi ang election period natin will formally start January 10 pa. Pero unofficially, ito na talaga ang start. So ngayon pa lang, dahil sa tulong ng media, siguro mababasa natin sa dyaryo yung mga gustong mga kumandidato, mapapanood na natin sa TV, mapapakinggan natin sa radyo. So katuwang ng media, pinapakilala yung mga gustong kumandidato at gustong umarap sa bayan. So ito rin ay maganda rin. O nga pala, Jiggy, kanina tinanong mo si Director James Jimenez. So sa aking pagkakaalam, meron tayong 3
kumandidato ngayon bilang Vice Presidente. Apa. Meron tayong 22 na kumandidato bilang gusto kumandidato bilang Pangulo. Presidente. Apa. At meron tayong mga 16 na gustong kumandidato bilang senador. Apa. Tama si Director James Jimenez, ito ay unusual for a first day date of filing. Apa. Pero makikita natin to, yung trend nito bukas at saka sa Miyerkules, bababa ito. Aha. Pero biglang lalaki ito pagdating ng Huwebes at lalo-lalo na pagdating ng Biyernes. Yung pahuli na po. Yung dalawang last 2 days natin. Apa. Usually sa aking experience, pagka ganitong mga filing period, usually the first, the second to the last, and the last day of filing ang pinakamalaki. Apa. Pero unusual ito dahil napakadami yata talaga ang gustong kumandidato. Ibig sabihin, gustong seryosohin ng ating mga gustong humarap sa bayan, yung solusyon na siguro, yung mga problema, mga issues na palaging nararamdaman natin at palagi natin mga nalalasap. Kaya siguro maraming kumakandidato ngayon. Tsaka yun talagang yung mga pangkaraniwan na mamamayan, mga taxi driver, tricycle driver, talagang kumbaga ramdam na ramdam nila. Sa unang tingin, akala mo nakakatawa, pero pag binalikan nyo, alam mo rin na nararamdaman talaga nila itong mga issue na pinag-uusapan. Mabalikan ko lang po, panghuli na lang po. Yung issue po sa overspending, alam naman natin, walang batas na nakakasakop sa mga advertisement ngayon. Ito po ba babalikan nyo o pag-aaralan nyo at ipipresenta nyo rin po sa mamamayan bago po yung eleksyon, yung talagang daang-daang milyon yung ginagastos sa mga ads, mga ganun po? Well, ironically, no, dahil last week lang natanong ako, ano ba sa aking pananaw ang tatlong masasabi kong electoral reforms na tinataguyod ng PPCRB. At isa yan sa aking mga binanggit. Yung issue about the campaign spending. Kailangan maamendahan na talaga natin ang ating batas, no? Para sa gayon, hindi na tumutugma yan sa kasalukuyang panahon. Kaya mabuti yan, nabanggit mo, patuloy pa rin namin yan na idudulog sa Kongreso. At harinawa ang ginawang opisina ng COMELEC, yung Campaign Finance Unit, ay lalong lumaganap at lalong maging makatotohanan sa kanilang pagtugaygay at pagtingin do sa mga gagawing mga gastusin ng ating mga magiging kandidato. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag si Dr. Arvin Serrano ng PPCRB.